Kumusta natin ang pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhan laban-lakas sa lindol sa iba't ibang bahagi ng bansa? Makakapanayan po natin si Department of Social Welfare and Development Spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang umaga po. Magandang umaga, Igan. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Yung relief goods na ipadala na po ba sa lahat ng mga biktima ng lindol? At ito nga, syempre, sunod-sunod yan sa iba't ibang probinsya, ASEC. Yes, Igan. Sa katunayan, mahigit 57,000 family food packs na po yung napaabot natin sa mga naapektuhan ng malakas na lindol na tumama sa Davao Oriental. Gayon din po sa mga naapektuhan sa Davao del Norte, pati sa Davao de Oro. And doon sa Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur at sa Dinagat Islands. Opo. And tayo naman po nagpapatuloy pa rin na nakikipag-ugnayan sa mga local government units para agad po natin na maipahatid yung karagdagang pangtulong sa mga naapektuhan. Diyan naman po sa mga naapektuhan ng lindol sa Cebu ay umabot na rin sa mahigit 500,000 ang mga family food packs na naipaabot na rin po natin. Yan po ay pangalawang wave na po yung huli nating naipaabot. And mag-uumpisa na nga rin po tayo na mag-implement ng emergency cash transfer na kung saan magbabahagi tayo ng tulong pinansyal para po magamit ng mga naapektuhan sa pagsasaayos ng kanilang mga nasirang mga tahanan, pagsasabaayos din po ng kanilang mga nasirang kabuhayan, and pagbili rin ng mga ibang mga food items na hindi po nilalaman ng ating pong mga family food packs. So nagpapatuloy tayo, Igan. In fact, kahapon nga po nagtungo si President Marcos Jr. Kasama yung mga ibang cabinet secretaries, kabilang na ang aming pong butihing secretary Rex Gatchalian, upang tignan ano pa yung mga karagdagang tulong na maipapaabot natin. And of course, to assure yung pong mga partner LGUs natin at tatandang mga constituents na magpapatuloy po ang pamamahagi ng tulong hanggang sila po ay maka-recover from this disaster. Yun nga po nabanggit nyo, pero mukhang mahaba-haba ang recovering ito. Kaya pa ho ba ng DSWD? Well, Igan, kaya pa naman po ng aming pong ahensya. Sa katunayan, nasa 2 million, mahigit 2 million family food packs pa po yung aming national stockpile. Okay. And araw-araw ay nagpo-produce pa rin po kami ng mga around 18 to 20,000 family food packs doon po sa Luzon Disaster Resource Center at sa Visayas Disaster Resource Center. Kami po ay nagpapasalamat sa Department of Budget and Management sapagkat nire-replenish po ang aming quick response fund that enables the department to continue and sustain our ongoing disaster response operations. Opo. Nakikita namin sa video itong mga itinatayong tent city para matuloy ang pansamantala ng mga biktima ng lindol. ASEC, tuloy-tuloy pa rin ito? That's correct, Igan. Meron pa rin po tayo mga i-dispatch o i-release pa ng mga family tents. Family tents po ang tawag natin dyan, yung puti na nakikita nyo po on screen. Opo. Yan po ay pansamantalang tinitirahan ng mga kababayan natin na ayaw pa pong umuwi sa kanilang mga tahanan sapagkat sila ay natatakot dahil mayat maya ay may mga aftershocks pa po sila na nararamdaman. So dyan po, mas minabuti nila na sumilong at maprotektahan from weather elements. Opo. So yan, meron pa rin po tayo mga nasiset up, but in Cebu, naayos na po natin na yan. Aside from the tents that we have provided, meron din tayo mga mobile kitchens na kung saan nagpo-provide ng hot meals, and gayon din po, naka-deploy din yung ating mobile command center, pati na yung ating mga water trucks. Nabanggit yung disaster fatigue. So yung psychosocial assistance po ba ng DSWD na ipaparating na rin sa mga kababayan natin na apektuhan ng lindol? Yes, Igan, dahil ang DSWD ay nangunguna sa camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons. Opo. Kung kaya nga po yung pamamahagi ng mental psychosocial support services ng incident stress debriefing ay bahagi na po ng menu na ating pong isinasagawa. Yung pong mga quick response team members natin, mga social workers, pati na po yung mga local camp managers ay nagsasagawa nga po nitong mga psychosocial interventions kasi mahalaga, Igan, na masuportahan po natin yung mga kababayan natin nakakaranas ng trauma or anxiety, bunsod nga po nitong nararanasan nila na sunod-sunod na pagyanig ng lipa. Asek Dumlao, samantalin ko na po, naisabatas na yung Free Funeral Services Act kasi hindi nabito, hindi napirmahan, so automatiko, batas na ito. Ano po ba mga paghahanda ng DSW dito
talaga bang sasagutin lahat ang gastusin sa burol, pati pagpapalibing ng mga nasawing mahihirap na Pilipino? Well, essentially, Igan, na-institutionalize yung funeral service under the assistance to individuals in crisis situation, which is one of the programs being implemented by the DSWD. Opo. So dito, sinasabi po sa batas na ang mga service providers o yung mga funeral parlors ay mandated na magkaroon ng indigent funeral package at Opo. tumanggap ng guarantee letter from the DSWD. Kasi ginagawa talaga natin to, Igan, na Okay. nagbibigay tayo ng guarantee letter. But doon lang po sa mga service providers na meron tayong memorandum of agreement. But Okay. ngayon nga po, lahat ay Lahat required na tumanggap ng guarantee letter from the DSWD. Nang sa gayon, mas marami po tayong matulungan na mahihirap na mga kababayan natin na sumasailalim sa matinding krisis sapagkat ang isang miyembro ng pamilya ay namatay o pumusay. Magandang balita yan. Maraming salamat, DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Ingat po. Maraming salamat. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.